Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Paano kapag hindi nagkasundo ang biyanan at ang nanay mo? Na para bang anumang oras ay may rayot na mangyayari kapag magkasama silang dalawa. Paano mo nga ba aawatin ang pag-uumpugan ng dalawang ulo na mas matigas pa sa bato? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kit, 31 years old. Tiga-Alabang at nagtatrabaho bilang isang civil engineer. Papa Dudut, matagal na po akong avid listener ng inyong programa. Mahilig din kasing makinig ng drama sa radyo ang mama ko. At yun lang yata ang naman ako sa kanya dahil pagdating sa itsura at iba ko pang ugali ay para na raw akong si daddy. Papa Dudut, hindi ko na nakilala ang daddy ko dahil 2 years old pa lamang ako ay namatay na siya pagkatapos niyang atakihin sa puso. Mabuti na lang kahit papaano ay may naipon sila ni Mami na ginamit niya para magnegosyo. May kaya rin naman sila pareho sa buhay. Kaya kinaya na rin ni Mami na mag-isa akong alagaan at buhayin. At bilang kapalit ng mga sakripisyo at pag-aalaga niya sa akin ay nag-aral ako ng mabuti. Naging valedictorian ako noong elementary at high school at nakapagtapos ako ng college. Kaagad din ako nagkaroon ng maayos at regular na trabaho pagka-graduate ko. Papa Dudut, meron po akong long-time girlfriend, si Samantha. Nasa second year pa lamang kami sa college ay girlfriend ko na siya. Marami kaming pinagkasunduan at pagkakatulad. Isa na nga doon ay pareho kaming ulila na sa tatay at tangi mga nanay na lang namin ang nag-aalaga sa amin. Kaya siguro mabilis din talagang nahulog ang loob namin sa isa't isa hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon. Papa Dudut, 7 taon na kaming magkarelasyon ni Samantha nang malaman namin na may problema siya sa matres. Ang sabi ng doktor habang nagkakaedad daw siya ay pwedeng mas lalo siyang mahirapan na magbuntis. At dahil pareho namang kaming may regular na trabaho at ipon, ay nag-decide na rin kaming magplano na magpakasal. Nang ipaalam ko kay Mami na gusto na naming magpakasal ni Samantha, ay ramdam ko kaagad na hindi siya sang-ayon, Papa Dudut. Parang masyado raw kasi kaming nagmamadali. Bakit hindi raw muna namin pag-isipan ang lahat bago namin ituloy ang plano namin? Pero syempre kami pa rin naman ni Samantha ang masusunod at buo na talaga ang loob namin na lumagay na sa tahimik na buhay at bumuo ng pamilya. Kaya wala na ring nagawa si Mami kung hindi ang tumulong sa pag-aayos namin ng mga plano para sa kasal. Sabi ng tito mo, si Alexa na pinsan mo ang kunin mo na flower girl para sa kasal. Tagal ko na rin yung ipinangako sa kanya. Hindi po ba masyado nang malaki si Alexa para maging flower girl? Pagka 10 years old pa lang naman yung bata, pwede pa yun. Tsaka, close sila ni Samantha, di ba? Eh, sige ka. Baka magtampo yung bata sa mapapangasawa mo kapag hindi siyang kinuha ninyong flower girl. Sabihin ko na lang po mamaya kina Samantha. Kasi parang nabanggit po ni Mama Cheng na may nakuha na raw po silang flower girl. Sa kanila na nga manggagaling ang ring bearer, pati ba naman ang flower girl? Pwede pa rin naman po natin kunin si Alexa at gawing angel sa kasal. Flower girl nga kasi yung gusto ng bata. Ay. May napili na ba kayong simbahan at kung saan gaganapin ang reception? May kakilala ko na may-ari ng restaurant. Sigurado ako na malaki ang discount na makukuha niyo dun. Actually, meron na rin po. Yung simbahan po na malapit kina Samantha. Yung reception naman po, may nakontrata na po kami. May-ari po kasi ng restaurant ang kapatid ni Mama Cheng. Kaya nag-decide kami na yun na po ang kukunin namin para malapit lang din sa simbahan. Bakit pa parang lahat na lang ipabor sa kanila? Ikaw
bang lalaki kaya dapat ang mga desisyon mo ang nasusunod? Mami, nasunod din naman po ang mga desisyon ko. Hindi po ba sa atin halos nanggaling lahat ang groomsmen at bridesmaid? Kahit na, pumapabor pa rin sa kanilang lahat. Ano pa at sinama mo ko sa mga pag-uusap na to kung halos napagdesisyonan nyo na pala lahat? Marami pa naman po tayong pag-uusapan mamaya pagdating ni na Samantha. Kung saan tayo kukuha ng cake, mga magiging ninong at ninang namin, kung saan magpapatahi ng wedding gown sa kabarong at kung ano-ano pa po. Kaya wag na po kayong magtampo. Inuna lang po talaga namin pag-usapan ni Samantha ang mga bagay na alam namin kaya na naming pagdesisyon ng dalawa. Hello, mahal. Buti nakarating na kayo. Kanina pa namin kayo hinihintay ni Mami. Sorry, medyo na-traffic kami. Hi po, tita. Mami po pala. Kasama ko nga po pala si Mama. Kamusta ka na, Marian? Parang pumapayat ka yata Ay, mabuti naman ako. Ang totoo medyo nagjejeta talaga ako. Ikaw, Cheng. Ang tagal na rin nating hindi nagkita. Mukhang ikaw naman ang kailangan magjeta. At parang medyo lumalaki na ang katawan mo. Mami, hindi naman po tumataba si Mama Cheng. Sakto lang po para sa edad niya. Totoo naman ang sinabi ng mami mo, Kit. Bumigat talaga ang timbang ko nitong nakaraang buwan. Kaya ikwento mo sa akin mamaya, Marian, yung mga dieta na ginagawa mo para ma-apply ko rin sa sarili ko. Ay, sige pa. Pag-usapan natin mamaya pagkatapos nitong tungkol sa kasal ng mga anak natin. Mahal, samahan mo muna ako sa counter. Bili muna tayo ng pagkain natin. Okay lang po ba? Iwan na po muna namin kayo saglit, Mama. Mami Marian? Oo naman. Magbabanding muna kaming magbalai dito. Huwag nyo kaming alalahanin. Alam nyo naman na magkasundo kami ni Marian. Papa Dudut, hindi naman talaga madalas magkita ang mami ko at ang mami ni Samantha. Never din silang nagbanding na dalawa. At ang totoo ay medyo nag-aalala ko kasi si mami ang tipo ng tao na madalas ay hindi namimili ng mga salitang binibitawan. Kahit medyo nakakasakit na ang sinasabi niya ay para bang wala siyang pakialam pa. Mabuti na lamang at mukhang hindi pumapatol sa mga ganong biro si Mama Cheng. Natuwa din kami ni Samantha kahit papaano nang makita namin na magkasundo silang dalawa. Sa unang araw ng pagpaplano namin para sa kasal kasama ang mga nanay namin. Mukhang wala na kaming iisipin pang problema sa kanila. Isa pa, Papa Dudut, magkaiba kasi talaga ang ugali ng mga nanay namin. Kung si Mama Cheng ay sobrang luwag kay Samantha na halos hindi na ito nakikialam sa mga desisyon niya, si Mami naman ay mahigpit pagdating sa akin. Mabilis ding uminit ang ulo ni Mami at madalas ay hindi siya nagpapatalo pagdating sa diskusyon. Pero dahil nga nakita namin na magkabanding ang mga nanay namin, naisip namin ni Samantha na maayos din nilang mapag-uusapan ang ilang mga bagay-bagay na tungkol sa kasal namin, Papa Dudut. Kahit papansin ko na nagtatampo na kaagad si Mami dahil pakiramdam niya ay hindi na siya na isasama sa mga plano. Alam ko naman na palaging bukas ang isip niya sa mga explanation ko. Si Mama Cheng naman ay madalas na kinukuha ang opinyon namin ni Samantha tungkol sa kasal. Kaya umaasa kami na wala na kaming ibang problema o sakit ng ulo na may encounter para sa araw na yon. Grabe, mahal. Sobrang traffic talaga kanina. Kaya medyo na-late kami ng dating ni Mama. Family day kasi ngayon. Kaya maraming tao sa kasasakyan sa labas. Kita mo nga oh. Ang tagal nating pumila para maka-order nitong mga pagkain. Teka, bakit parang nagtatalo si na Mama sa si Mami Marian? Tara, lapitan na natin. Ang sa akin lang, dapat hinayaan niyo pa rin na magdesisyon ng anak ko. Sa lugar niyo na nga ang simbahan, pati ba naman ang reception ay doon pa sa malapit sa inyo? Ay hindi na
yata patas yun, Cheng. Hindi naman pwedeng malayo pa sa simbahan ng kukunin nating restaurant para sa reception. Kawawa naman ang mga magiging bisita natin. Saka hindi lang naman ako nagdesisyon tungkol doon. Ang dalawang anak natin ang nag-usap kung saan nila gustong ganapin ang kasal at reception. Mama? Mami Marian? Ayos lang po ba kayo? Nakabalik na pala kayo. Opo, at narinig po namin na para pong nagtatalo kayong dalawa. Hindi. Hindi kami nagtatalo. Hindi ba, Marian? Oo. Wala naman kaming dapat na pagtalunan eh. Napag-usapan lang namin yung tungkol sa simbahan at reception kung bakit kailangan na sa kanila malapit ganapin. Nagdesisyon na lang sila nang hindi man lang tayo tinatanong. Teka, akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Hindi lang kaming mag-ina ang gumawa ng desisyon. Kasama ang anak mo. Ayan si Kito, tanungin mo yung anak mo nang maniwala ka sa mga sinasabi ko. Pero bakit nga kasi kailangan na sa inyo pa malapit? Dahil babae ang anak ko. So ayun naman pala. Hindi lang dahil sa kamag-anak ninyong may-ari ng restaurant, kaya dun gaganapin ang reception. Ang point mo talaga dito, dahil babae ang anak mo. Bakit? May masama ba ron? Sandali lang po. Mami, Mama Cheng, hindi po tayo magkakaintindihan kung pare-pareho po tayong magtataas ng boses. Saka Mami, hindi po ba napag-usapan na natin to kanina lang? Akala ko po, okay na po sa inyo ang simbahan at reception na nabanggit ko. Wala naman ako magagawa kasi nga 'di ba, nakapag-desisyon na silang dalawa. Hindi nga lang kami ni Samantha ang gumawa ng desisyon. Ang mga anak natin ang nag-usap tungkol doon. Ang sabihin mo, sinulsulan mo lang ang mga anak natin. Aba Marian, medyo sumusobra ka na yata sa mga sinasabi mo. Mama! Mami Marian, ang mabuti pa po siguro, kumain po muna tayo at mamaya na lang natin pag-usapan ng tungkol sa kasal. Kasi baka pare-pareho po tayong mawalan ng gana dito. Papadudot, akala ko sa mga palabas lang sa TV o pelikula nangyayari ang hindi pagkakasundo ng mga magulang ng dalawang tao na ikinakasal. Pati rin pala sa totoong buhay. Mabait naman si Mama Cheng at ramdam ko na botong-boto siya sa akin para sa anak niya. Pero hindi yon ang huling beses na nakita kong nakipagtalo siya kay Mami. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil kilala ko ang Mami ko. Siya yung tipo ng tao na hindi nagpapatalo pagdating sa debate. Mukhang ganon din si Mama Cheng. Kaya madalas na kapag nagkakasama kaming apat, hanggat maaari ay hindi namin iniiwan ni Samantha ang dalawang nanay namin na sila lang ang magkasama. Dahil kung hindi ay babalikan namin silang nagpapataasan ng boses at halos magsigawan na. Papadudot, bukod sa paminsan-minsang pagtatalo ng mga nanay namin ni Samantha, ay wala namang kaming masyadong naging problema. Hanggang sa naikasal na nga kaming dalawa at kagaya ng naging usapan namin ni Mami ay doon kami tumira sa bahay namin. Magkasundo naman sina Mami at Samantha kaya wala na akong ibang naging problema pa. Kada linggo rin ay dinadalaw namin si Mama Cheng dahil wala na itong kasama sa bahay. Papadudot, kapag lumalabas kaming apat nina Samantha, kasama ang mga nanay namin ay hindi na rin sila masyadong nagtatalo. Siguro kasi wala na rin namang dahilan dahil official na nga kaming mag-asawa ni Samantha. At kahit hindi pa namin maramdaman na nagkakasundo nga silang dalawa, ang mahalaga naman doon ay hindi na sila nagbabangayan pa. Papadudot, naging maayos ang unang taon ng pagsasama namin ni Samantha bilang mag-asawa. Kagaya ng inaasahan namin ay hindi kaagad kami nabiyayaan ng anak. Regular naman ang pagpapacheck up namin sa doktor ni Samantha. Ang sabi ng doktor niya, bukod sa mga gamot na inireseta para sa asawa ko ay kailangan din daw iwasan ni Samantha ang may stress. Isa raw kasi yon sa mga dahilan para mahirapan kami pareho na magkaanak. Pero dahil nga magkasundo sila ni Mami, lalo na pagdating sa pagluluto,
ay wala na akong nakikita na dahilan para ma-stress ang asawa ko. Kaya lang Papa Dudut, na ospital si Mama Cheng nang makita siyang walang malay ng tita ni Samantha sa bahay nito. Nang pumunta kami sa ospital ay gising na si Mama Cheng at ang sabi ng doktor ay maayos na raw ang kalagayan niya. Nalaman namin na ang dahilan pala kaya siya nawala ng malay ay dahil masyado siyang napagod sa paglilinis ng bahay. Ang explanation ni Mama Cheng ay wala naman raw siyang ibang ginagawa, kaya ang paglilinis na lang ng bahay ang nagiging libangan niya. Papa Dudut, ramdam ko ang sobrang pag-aalala ni Samantha kay Mama Cheng. Kahit sinabi ng doktor na wala na kaming dapat pang alalahanin pa. Hindi ko naman masisisi ang asawa ko dahil wala nang ang ibang kasama sa bahay ang biyenan ko. Siya pa naman yung tipo ng tao na hindi napapakali sa iisang tayo. Ang gusto palagi ay may ginagawa sa loob o labas man ng bahay. Ang mahirap kasi doon Papa Dudut ay bukod sa may kalakihan ng bahay nila ay wala pa siyang ibang kasama na pwedeng makatulong sa paglilinis. Anong sabi ng doktor? Pwede na raw ba talagang makauwi si Mama Cheng ngayong araw na to? Bukas na lang daw natin siya iuwi, mahal. Pero maayos na naman na raw siya. Masyado nga lang napagod talaga sa bahay. Kaya hinimatay. Nilinis niya pala kasi yung bodega, sabi ni Tita Janice eh. Kaya naman pala. Ang laki kaya ng bodega sa bahay niyo at ang dami pang gamit. Ang sabi pa ni Mama kanina, yung kusina lang daw ang nilinis niya. Kung hindi pa nakita ni Tita Janice na bukas yung bodega at nakakalat ang mga gamit, hindi niya malalaman na dun talaga nag-ayos at nagpagod si Mama. Si Mama Cheng talaga. Masyadong masipag kahit mag-isa na lang siya sa bahay. Ay, kilala mo naman siya, hindi yun napipirmi. Palaging gusto na kumikilos at may ginagawa. Oo, nakwento mo nga rin na minsan nilalaban niya pati na rin ang malilinis na damit mo para lang may magawa siya. Naaalala mo pa pala yun? Oo naman. Pati na rin yung sinabi niya sa'yo dati na parang magkakasakit daw siya kapag hindi siya kumikilos o naglilinis ng bahay. Sanay na sanay kasi siya na kada oras. May nilalabhan, may pinupunasan, o nililinis na kahit anong parte ng bahay. Pero dapat talaga hindi na siya masyadong nagkikikilos sa bahay. Lalo na ngayon at wala na siyang ibang kasama dun. Matanda na siya at mas dapat niyang ingatan ang sarili niya. Hindi naman kasi mapapakalian si Mama nang walang inaayos eh. Kapag sinabi ko naman sa kanya na samahan na lang muna siya ni Tita Janice, ayaw niya rin naman. Dahil hindi raw malinis si Tita Janice sa bahay at mas lalo lang magugulo ang mga gamit namin doon. Kaya mahirap maiwan si Mama nang mag-isa sa bahay kasi madalas hindi niya alam kung ano yung salitang pahinga. Alam mo mahal, may naisip ako. Ano yun? Kung sa atin na lang kaya muna tumira si Mama Cheng. Total, may bakanting kwarto pa naman sa bahay. Ha? Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Para hindi na rin tayo nag-aalala sa kanya. Lalo ka na. Masa-stress ka pa sa araw-araw kasi hindi mo alam kung anong ginagawa ni Mama Cheng sa bahay niyo. Pero ayos lang ba kay Mami Marian yun? Siyempre naman mahal. Kilala mo naman si Mami. Mabait yun. Oo, alam ko naman na mabait talaga si Mami. Kaya lang, napansin mo naman na medyo hindi sila nagkakasundo. Lalo na kapag silang dalawa na lang ang magkasama. Ganun naman talaga siguro sa umpisa. Saka siguro panahon na rin para magkasundo silang dalawa. At mangyayari yun kapag nasa iisang bahay na tayong apat. Kaya pumayag ka na. Ikaw lang din ang makakapag-convince kay Mama Cheng na magstay muna sa bahay kasama natin. Kaya lang mahal, iniisip ko pa rin si Mami Marian eh. Siyempre, bahay niya yun at saka… Bahay natin yun. Kasi asawa na kita, di ba? Lahat ng sakin, sayo na rin. Saka mabait si Mami, alam mo yun. Magkasundo nga kayong dalawa sa pagluluto eh. Kaya sigurado ako na kapag mas nagkakilala pa ng lubos ang dalawang nanay natin, baka hindi mo na mapag-iwalay yung mga yon dahil sa sobrang close nilang dalawa. Papa Dudut, ang totoo ay hindi rin ako sigurado sa sinabi ko sa asawa ko
na magkakasundo sina Mami at Mama Cheng dahil nakita ko na kung paano sila magtalo at magbangayan. Pero ayoko rin naman na habang magkasama kami sa bahay ni Samantha ay hindi nawawala ang pag-aalala niya sa mama niya na nag-iisa sa bahay nila. Umaasa na lamang din ako na magkatotoo ang sinabi ko na kapag mas nagkakilala ang mga nanay namin, totoong magiging close na silang dalawa. Gusto ko na rin kasing putulin ang anumang issue na pwedeng pagsimulan ng problema naming mag-asawa. Kaya ngayon pa lang, gusto ko na sanang maayos ang lahat sa mga nanay namin ng asawa ko. Papadudot nang sabihin namin kay Mama Cheng ang plano namin ni Samantha ay hindi kaagad siya pumayag. Kaya naman daw niya ang sarili niya at ayaw niyang maging pabigat sa bahay kasama namin. Pero dahil na rin sa convincing power ni Samantha sa kanya ay sumang-ayon na rin siyang sumama sa amin pa uwi. Hindi rin kasi matatahimik si Samantha sa pag-aalala dahil wala na nga siyang ibang kasama pa sa bahay. Ang tita Janice muna ni Samantha ang titira sa bahay nila pansamantala. Wala nang naging problema kay Mami, lalo na nang malaman niya ang nangyaring pagkakaospital sa biyanan ko. Isa pa ay may kalakihan ang bahay namin at may bakante pang kwarto na pwedeng gamitin. Nakita ko pa nga na kahit papaano ay natuwa si Mami dahil na rin siguro may madalas na siyang makakasama sa bahay. Lalo na kapag pareho kaming nasa trabaho ni Samantha. Nakauwi na pala kayo. Opo, kasama na rin po namin si Mama Cheng. Ay, kamusta na, Cheng? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Mukhang lalo kang tumataba ah. Kaya bang mabilis ka nang napapagod ngayon? Naku Mami, masipag lang po talagang kumilos yan si Mama Cheng. Kaya nawawala ng malay dahil sa pagod. Ganito rin kasi kalaki yung bahay nila, Mami. Tapos siya lang mag-isa ang naglilinis. Ay, ganun ba? Akala ko mabilis na siyang hingalin ngayon dahil sa paglaki ng katawan niya. Hindi pa naman ako mabilis mapagod. Nagkataon lang na nalipasan ako ng gutom ng araw na yon. Sinabi ko na nga rin dito kay Nakit na hindi naman kailangan na dumito pa ako. Mama, hindi rin naman po mapapanatag ang loob ko kung mag-isa kayo dun sa bahay. Mabuti po sana kung pumayag kayo na dun muna si Tita Janice kasama nyo. Pero kayo naman po ang may ayaw. Alam mo naman kasi na makalat ang tita mo na yun, kaya ayokong kasama sa bahay. Baka lalo lang akong mapagod nang dahil sa kanya. Mabuti na yung siya lang ang nakatira doon at hindi ako kasama kaysa gawin niya akong tegalinis ng mga kalat niya. Ayun na nga po ang sinasabi ko. Kaya mas okay na po na dumito muna kayo para may kasama kayo palagi. Parehong-pareho pala tayo, Cheng, na ayaw nang makalat sa bahay. Pero alam mo, tama si Samantha. Wala na rin naman akong ibang kasama dito sa bahay at may bakante pa kaming kwarto na hindi nagagamit. Tamang-tama para sa'yo. Pero nakakahiya pa rin, lalo na sa'yo, Marian. May sarili naman akong bahay pero eto ako at nakikituloy sa bahay nyo. Naku, wag mo nang isipin yun. Mag-asawa na ang mga anak natin kaya dapat magturingan na tayo na parang magkapatid. Sino-sino ba naman na magtutulungan dito kundi tayo lang din? Salamat talaga, Marian. Hayaan mo't hindi ako magiging pabigat sa inyo habang nandito ako sa bahay. Naku, Mama Cheng, baka po dito naman kayo sa bahay namin mapagod ng sobra. Nakakahiya naman kasi kung para akong bata na inihabilin lang dito sa bahay nyo. Bahay natin, Cheng. Habang nandito ka, ituring mo na tong bahay mo. At tama si Kit, dahil may kalakihan tong bahay, hindi pwedeng ikaw lang ang kikilos para maglinis dito. Magbabanding tayo sa pag-aayos ng mga gamit at paglilinis dito. Maganda nga yung naisip mo, Marian. Alam niyo po, Mama, itong si Mami Marian, para din pong kayo. Bukod sa masipag pong maglinis at mag-ayos dito, mahilig din po siyang magluto. Kaya nga po tumaba ako dito sa bahay dahil masarap siyang magluto. Talaga?
So hindi lang pala sa paglilinis ng bahay tayo makakapag-bonding, Marian. Baka nga magkapalitan pa tayo ng mga secret recipe. Pero mukhang mas marami ka namang alam na lutuin sa akin, Cheng eh. Dahil mas malaki ka sa akin at parang mas malakas ka kumain. Ikaw talaga? Palabiro ka, Marian. Pero salamat talaga kasi pinatuloy mo ako dito sa bahay mo. Bahay nga natin. Basta habang nandito ka, gusto ko na hindi ka manibago. Kumilos ka lang na parang nasa bahay mo lang din. Para mas maging komportable ka. Isa pa, alam mo naman na iniiwasan natin na ma-stress tong si Samantha. Oo nga po, Mama Cheng. Dapat magpalakas kayo habang nandito sa bahay para hindi nag-aalala si Samantha. At para mabigyan na rin po namin kayo ni Kit ng apo. Alam ko po na kagaya naming mag-asawa, matagal na rin po kayong naghihintay para sa unang apo ninyo. Kaya habang nandito kayo, maging komportable lang po kayo, Mama. Papadudot, nabawasan na ang pag-worry namin ni Samantha na baka hindi magkasundo ang dalawang nanay namin. Sa pagdating kasi namin sa bahay ay nakita namin kung paano talaga nag-usap at nagkwentuhan si Mama Cheng at ang mami ko. Hindi na sila kagaya dati na parang batang nag-aaway at nagsisigawan. Tinulungan pa nga ni Mami ang biyanang ko sa pag-aayos ng mga gamit nito sa kwarto. Nagagamitin at tutuluyan ito. At kahit medyo palaasar at mapuna talaga si Mami sa pisikal na itsura ng biyanan ko, ay tinatawanan na lang siya ni Mami Cheng. Alam din kasi siguro ni Mama Cheng na medyo diretso lang pumuna at magsalita si Mami kaya hindi na nito ginagawan pa ng issue ang anuman ang sinasabi ni Mami tungkol sa katawan niya. Nang gabi ring yon, Papadudot ay nagluto ng masarap at maraming pagkain si Mami para raw sa pag-welcome sa pagdating ni Mama Cheng. Gusto raw kasi ni Mami na maramdaman ni Mama Cheng na sobrang welcome ito sa bahay. Papadudot, naisip namin ni Samantha na wala na rin namang dahilan pa para magbangayan ang mga nanay namin. Dahil ang pinagtatalunan lang naman talaga nila noon ay tungkol sa kasal namin. At mukhang tama nga ako sa sinabi ko na ngayon ngang mas nakilala nila ang isa't isa ay mas magkakasundo na silang dalawa. Papadudot, kagaya nga ng sinabi ni Mami Cheng ay naging masipag siya sa mga gawaing bahay at pagluluto. Madalas ay siyang nagluluto ng uulamin namin. Naglilinis ng banyo, kusina at naglalaba ng mga damit naming mag-asawa. Pero masipag din naman ang mami ko sa mga gawaing bahay. Parehong-pareho talaga silang dalawa ng biyenan ko. Wala namang kaming nakikita na issue doon ni Samantha. Kaya lang habang tumatagal ay nagiging madalas muli ang pagtatalo nila dahil sa pag-aagawa ng mga gawaing bahay. Noong una, Papadudot, ay hindi naman problema ang mga nagiging maliit na pagtatalo nila na yon. Kaya nga lang ang mami ko kasi talaga ay yung tipo ng hindi nagpapatalo at ayaw ng naaagawan ng mga ginagawa sa bahay. May sarili rin siyang paraan ng paglilinis ng iba't ibang parte ng bahay. At ayaw na ayaw niyang pinapakialaman siya o ang mga gamit niya. Hindi ko rin naman masisisi si mami dahil nga nasanay na siyang mag-isang gumagawa noon sa bahay namin. Lalo na ang pagluluto para sa hapunan. Ilang beses na silang nagtalo ni Mama Cheng sa kung ano ang lulutuin na ulam at kung sino ang dapat na magluto. Mabuti na lang at pareho kayong mag-asawa na maagang nakauwi ngayon. Bakit po, Ma? Kayo po ba nagluto para sa hapunan ngayon? Oo, siya ang nakatoka ngayon na magluto. Talaga po? Mabuti po at nagkasundo na po kayo sa schedule ng pagluluto ngayon. Oo, para hindi na rin kami nahihirapan at nagtatalo pa sa kung anong ulam ang ihahain o lulutuin. Ang bango naman po ng niluto niya, Mama. Lalo po ako nagugutom. Siyempre, alam kong namiss mo tong sinigang ko.
Ang sarap! Namiss ko po talaga tong sinigang nyo, yung tamang asim ng sabaw. Parang may mali dito sa luto mo, Cheng. Ayos naman po ang lasa, Mami. Asim kilig nga po eh. Hindi eh. Parang may mali talaga dito. Kulang sa lasa tong luto mong sinigang. Talaga? Kulang pa ba sa sampalok? Actually, sakto lang naman po ang asim niya. Oo nga po, Mami Marian, masarap po tong sinigang ni Mama. Hindi ko naman sinabing hindi masarap. Sadyang may kulang lang talaga na yung hinahanap ng panlasa ko ba. Pero sinigurado ko namang kumpleto ang mga sangkap na ginamit ko kanina. Alam ko na. Hindi ka pala naglagay ng gabi. Oo. Hindi kasi talaga ako naglalagay noon sa sinigang. Kaya naman pala malabnaw tong luto mo at medyo matabang dahil kulang sa gulay. Hindi naman po matabang, Mami. Nasanay lang po talaga tayo na may gabi ang sinigang nyo. Kaya parang iba ang dating sa panlasa nyo. Pero masarap po talaga tong luto nyo, Mama Cheng. Alam mo, Marian, hindi rin naman kailangan na malapot ang sabaw para maging masarap ang sinigang. Kaya hindi rin talaga ako naglalagay ng gabi para mas mangibabaw ang asim ng sampalok. Hindi nga ako gumagamit ng seasoning eh. Ako rin naman eh. Wala akong preservative na nilalagay sa mga niluluto ko. Pero hindi ba medyo nakakaumay kung puro asim lang ang nangingibabaw sa sinigang? Ang gabi, hindi lang yan pampalapot ng sabaw. Pangontra rin yon sa sobrang asim ng sampalok, lalo na kung puro ang gamit mo. Pero hindi ba maasim naman talaga dapat ang sinigang? Ano bang inaasahan mo na malalasahan? Matamis o mapait? Ang ibig kong sabihin, hindi lang dapat iisang lasa mangingibabaw sa isang pagkain. Pwede nagtatalong asim, alat o kaya asim anghang. Dahil mas mabilis na mananawa mga dila natin kung iisa lang ang malalasahan natin. Mabilis tayong mawawala ng ganang magpatuloy kumain. Mami, Mama Cheng, tama na po. Nasa harap po tayo ng pagkainan. Oo nga naman po. Actually, minsan wala naman po sa lasa ng ulam kung bakit tayo nawawala ng ganang kumain. Pwede pong nasa mga kasama natin na kumakain. Kaya sana po, bago po tayo mawala ng gana dito, kumain na lang po siguro tayo. Papa Dudut, kahit na walang gabi sa nilutong sinigang ni Mama Cheng ay wala naman akong makita na problema sa lasa. Dahil kagaya nga ng sinabi namin ni Samantha, masarap talaga ang pagkakaluto noon. Hindi ko tuloy alam kung hinahanap ba talaga ng panlasa ni Mami ang gabi sa sinigang o gusto niya lang talagang inisin ang biyenan ko. Dahil sa totoo lang, Papa Dudut, napapansin ko na sa kanilang dalawa, ang mami ko talaga ang gumagawa ng paraan para magkapikunan sila. Minsan ay kinausap ko siya tungkol sa bagay na yon. Pero sinabi niya sa akin na wala naman siyang ginagawang kahit na anong bagay para mainis si Mama Cheng. Masama na raw bang pumuna ng pagkain ng niluto ng ibang tao? Kilala ko naman daw siya na maselan pagdating sa pagkain. Isa pa, gusto niya lang talaga na sabihin kung ano yung napapansin niya at wala siyang kahit na anong masamang intensyon. Hanggang sa halos umiyak na siya at magtampo sa akin dahil sa naging pag-uusap namin. Para daw kasing kinakampihan ko ang biyenan ko kahit wala naman daw mali na ginagawa si Mami. Papa Dudut, siguro nga ay hindi kasalanan ni Mami na minsan ay nagiging insensitive siya sa mga sinasabi niya. Pero gusto ko pa rin sana na mas maipaliwanag sa kanya na dapat ay maging mapili siya sa mga kilos o mga salitang binibitawan niya. Na hindi ko na nagawa dahil baka isipin niya na minamasama ko ang bawat kilos niya. Kaya sa kanilang dalawa ni Mama Cheng, ang biyenan ko ang palaging nag-a-adjust. Kaya lang minsan ay hindi na rin niya mapigilan ang sarili niya na hindi patulan ang mga ginagawa ng mami ko.
Bakit? Sabado ngayon, di ba? May pasok ka ba? Wala, pero hindi mo ba yun naririnig? Alin? Yung mga sigawan. Mga bata lang yun sa labas. Hindi, yung mga nanay natin. Nag-aaway na naman yata. Hayaan mo lang sila. Magkakaayos rin ng mga yan maya-maya. Pero nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang aga-aga may nagsisigawan dito sa atin. Mahal, sawayin na natin sila. Ay. Tara na nga. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ako na ang maglilinis ng banyo. Tinatapos ko lang ang nilalabang ko. Wala naman akong ginagawa, kaya nilinis ko na. Pero sinabihan na nga kita na ako nang maglilinis. Kaya dapat hindi mo na lang pinakialaman pa. Nakita mo nang nakahanda na yung mga gamit at panlinis ko, di ba? Pero sumigi ka pa rin. Nakita ko rin kasing busy ka pa sa labas at mukhang marami ka pang labahin, kaya nagkusa na ako. Kaya nga nagsabi na ako na maaga kanina para hindi mo na pakialaman pa. Kasi nga tinatapos ko nga lang yung labahin ko. Hindi mo na nga dapat pinakialaman kasi sinabihan na kita kanina pa. Ano ba kasing masama kung ako ang naglinis ng banyo? So wala nga kasi akong ginagawa. Ano na naman po ba to? Ang aga-aga po nag-aaway na kayo. Nagsisigawan pa po kayo medyo nakakahiya na po sa kapitbahay natin, Mama. Mami Marian. Ito kasing mama mo. Sinabihan ko nang ako na maglilinis ng banyo natin. Aba, pinakialaman pa rin yung mga gamit na inihanda ko. Ako na nga ang nagmamagandang loob dahil nakita kong busy tong biyenan mo sa paglalaba. Ako ba ang masama ngayon? Iba naman kasi yung paraan mo ng paglilinis ng CR dun sa paraan ko. Tingnan mo ginulo mo lang ang mga gamit na inihanda ko. Dapat kusina na lang ang pinakikialaman mo hindi na tong banyo. Tapos na nga kasi akong maglinis ng kusina at magwalis sa likod ng bahay. Kaya kesa tumunganga ako, nilinis ko na to dahil nakita kong hindi ka patapos sa mga labahin mo. Ay, Mami, Mama Cheng, tama na po. Rinig na po kayo sa labas ng bahay. Pwede naman po kayo mag-usap ng mas maayos. Kung ang paglilinis pa rin po ng banyo ang pagtatalunan ninyo, ako na lang po ang tatapos. Kesa po nagbabangayan na naman po kayo dyan na parang mga bata. Hindi na. Ako na. Tapos na rin naman ako maglaba. Mag-almusal na kayong dalawa. Ma, saan kayo pupunta? Sa labas. Didiligan ko na lang ang mga halaman doon. Ay, natigil din. Akala ko buong maghapon na silang magsisigawan. Sinabi mo pa, mahal. Pasensya ka na ha. Parang nakasama pa tuloy ang pagtira dito ni Mama sa bahay. Huwag mong isipin yun. Wala ka namang kasalanan o kahit pa si Mama Cheng. Hindi lang talaga sila nagkakasundo ni Mami. Pero maniwala ka sa akin, magiging best of friends din ang dalawang yan in the future. Yun ang palagi kong sinasabi kay Samantha, Papa Dudut. Kahit ang totoo, hindi ako sigurado kung mangyayari pa ba na magkasundo silang dalawa. Habang tumatagal kasi ay mas lalong nagiging maingay sa bahay dahil sa pagtatalo nila. Natutunan na nga naming maging referee ng asawa ko. Kasi hindi talaga sila titigil sa pagtatalo hanggat walang pumapagitna o umaawat sa kanila. Lalo na si Mami na ayaw talagang nagpapatalo. Umabot pa sa halos gusto nang umalis ni Mama Cheng sa bahay namin at umuwi na lang daw sa kanilang bahay. Siyempre hindi kami pumayag ni Samantha, Papa Dudut, lalo na ako dahil alam ko na mai-stress na naman ang asawa ko kapag mag-isa lang si Mama Cheng sa bahay. Ang totoo, Papa Dudut, ay medyo nag-aalala na rin kasi ako na baka mas matagalan pa bago kami makabuo ng baby ng asawa ko kapag na-stress siya. Halos magdadalawang taon na kaming kasal pero hindi pa rin kami binibiyayaan ng anak. Hindi naman pumapalya si Samantha sa pag-inom ng mga niresetang gamot sa kanya. At ang pinaka-advice talaga ng doktor ay kailangang mailayo at maiiwas ang asawa ko sa stress. Dahil nagiging negatibo rin daw talaga ang epekto noon sa kanya.
Kaya naman muli kong pinakiusapan ng mami ko na sana ay huwag nang masyadong gumawa ng eksena sa loob ng bahay. At pinakiusapan ko na rin si Mama Cheng na sana ay mas habaan pa ang pasensya sa mami ko. Papa Dudut, pagkalipas ng ilang buwan, sa wakas ay nakabuo na rin kami ng baby ni Samantha. Sobrang tuwa talaga namin noon, lalo na ang mga nanay namin. Siyempre pareho sila na magkakaroon ng unang apo. At 2 taon din kaming naghintay bago kami nabigyan ng anak. Nag-aalala na nga rin kami noon dahil ang sabi ng iba, minsan daw ay umaabot pa ng ilang pang taon bago makabuo ng baby ang mag-asawa. Lalo na kapag ang isa ay may diferensya. Pero dahil nga sa nangyaring pagbubuntis ng asawa ko, Papa Dudut, ay nabawasan ang pagbabangayan ng mga nanay namin sa loob ng bahay. Hindi sila masyadong nagkikibuan at mas naging maasikaso sila kay Samantha. Bagay na ipinagpapasalamat ko talaga. May mga oras kasi noon na nahihirapan na kaming awatin silang dalawa. Lalo na ang mami ko. Mas pikon kasi si mami talaga. Mabuti na lang at mas mahaba ang pasensya ni Mama Cheng sa kanya. Minsan ay umiiwas siya sa gulo pero may mga oras pa rin na hindi na siya nakakapigil at nakikipagtalo na rin kapag sumusobra na si mami. Kapag naman sinasabihan ko si mami tungkol sa ugali niya ay mas nagagalit pa siya sa akin na nauuwi sa pagdadrama niya. Kaya naman mabuti na lang talaga at kahit paano nagbago ang ugali niya mula nang magbuntis na ang asawa ko. Napag-uusapan niyo na ba ang tungkol sa binyag? Hindi ba masyado pang maaga para pagplanuhan ng tungkol doon? 6 na buwan pa lang ang pinagbubuntis ni Samantha. Mas okay kung panganganak muna niya ang iisipin natin sa ngayon. Hindi ko naman sinasabi na pagplanuhan na kaagad. Naitanong ko lang kung napag-uusapan na ba nilang mag-asawa. Opo. Actually, medyo napag-usapan na po namin ni Samantha. Pero yung mga ilang bagay pa lang po. Kagaya po ng simbahan kung saan namin pabibinyagan ang baby namin. Doon ba sa simbahan kung saan ka bininyagan, Kit? Hindi po, Mami. Baka po sa simbahan na lang na malapit kay na Samantha ang kunin namin. O bakit doon? Plano rin po sana namin kunin ulit ang restaurant ng tita ko para sa reception pagkatapos ng binyag. Malaki po kasi ang natipid namin noon sa kasal. Kung gastos lang naman ang iniisip ninyo, handa rin naman ako mag-share sa inyo. Kung kinakailangan para hindi na kayo mahirapan o masyado magtipid pa. Mami, hindi naman po yung gastos lang ang iniisip namin ni Samantha. Pero hindi ba, Kit? Napag-usapan na natin noon pa lang na kung magkakaanak ka, dapat mabinyagan din siya sa simbahan kung saan ka namin pinabinyagan ng daddy mo. Ang totoo po, mas malayo po kasi sa Manila ang simbahan na yon, Mami. Baka mahirapan na mga kukunin namin na ninong at ninang na hanapin ang lugar kapag nagkataon. Saka Mami, hindi pa po final yun. Yan din ang sinabi mo sa akin bago kayo nagpakasal ni Samantha. Hindi pa final pero halos lahat pala planado na. Wala na nga nasunod sa mga request ko sa inyo noon eh. Hayaan mo na, Marian. Ganon din naman ang nangyari sa akin. Halos nakapagplano na ang dalawa nang isama nila ako sa usapan. Kaya hindi na rin ako masyadong nakialam pa. Saka isa pa, silang dalawa naman ang nagpakasal noon at hindi tayo. Mas mabuting sila ang magdesisyon sa maraming bagay. Bakit ka nga naman makikialam pa? Halos lahat na nga ng gusto mo nasunod sa kasal. Mami, babalik na naman po ba ang usapan tungkol sa naging kasal namin ni Samantha? Tapos na po yun. Eto na nga po at buntis na ang asawa ko. Sa ngayon po talaga ay wala pang final plan para sa binyag. Kahit nga po mga ninong o ninang, wala pa po kaming listahan. Sabi ko naman sa'yo, Marian, masyado pang maaga para pag-usapan ang bagay na yan. Bakit hindi na lang ang ospital kung saan manganganak si Samantha ang pag-usapan natin? O kaya ang mga dapat niyang gawin pagkatapos niyang manganak? Marami pa tayong dapat na unahing planuhin kaysa sa binyag. Ang sabihin mo, pabor na naman sa'yo ang plano ng mga anak natin kaya ayaw mo nang makialam pa. Anong pabor? Narinig mo naman ang mga sinabi ng mga anak mo, di ba? Wala pa silang final na plano tungkol sa binyag.
Wala pang final pero napagplanuhan nyo ng lahat kagaya noon. Ganun naman palagi. Nawawala na ako ng boses sa bahay na to. Ang mabuti pa po ay magkape na muna tayo. Kesa pagtalunan po natin ang tungkol sa binyag. Medyo matagal-tagal pa naman po bago mangyari yun. Saka parang lumalamig na rin po tong tinimplang kape ni Mama Cheng. Oo nga po, Mami. Mama, manganganak pa po ako. Marami pa po ang mangyayari bago ang binyag ng baby namin ni Kit. Saka ayaw po ni baby na nag-aaway kayo. Eto po nararamdaman ko tuloy na parang gumagalaw siya sa loob ng tiyan ko. Papa Dudut, alam ko na sa pagdadrama na naman mapupunta ang sinasabing yon ng mami ko. Kaya bago pa muling lumala ang tensyon sa kanilang dalawa ni Mama Cheng, ay kailangan na naming ibahin ang topic. Pakiramdam kasi palagi ni Mami ay siya ang naaapi sa bahay. Siya ang nawawala ng boses o karapatan na makapagdesisyon. Kahit na hindi naman talaga. Mas iniisip lang naming mag-asawa kung ano ang mas convenient para sa aming dalawa pati na rin sa kanila. Pero madalas ay hindi na yon naiisip ni Mami dahil akala nga niya ay napagkakaisahan na siya sa bahay. Papa Dudut, mas mabilis naming mapahinto ang pagtatalo ng dalawang nanay namin ni Samantha kapag baby na namin ang pinag-uusapan. Dahil na rin siguro sa pag-aalala nila sa sitwasyon ng asawa ko. Pero bumalik lang sila sa dati na halos wala pa ring araw na hindi sila nagpapataasan ng boses sa isa't isa. Nasa 8 buwan na si Samantha ng pagbubuntis niya nang mag-decide kaming kumuha ng kasambahay. Si Naneth. Binili na namin siya na siya na lamang ang palaging maglinis ng banyo, kusina at maglaba ng mga damit namin para wala nang pinagtatalunan pa na mga gawaing bahay ang mga nanay namin. Mabait at masipag naman si Naneth. Palaging may kusa at madalas ay hindi na kailangang utusan pa. Mas naging kasundo din siya ni Mama Cheng dahil pareho silang mahilig sa halaman. At dahil may iba nang nakakausap si Mama Cheng, hindi na namin sila masyadong naririnig na nagtatalo ng mami ko. Naging tahimik na kahit papaano ang bahay. Kaya lang Papa Dudut, si Mami naman ang hindi matahimik na parabang gusto niyang palaging may inaaway sa loob ng bahay. Nawala kasi ang isang kwintas niya at naisip niya kaagad si Naneth na kumuha noon. Pinilit ko siyang hanapin muli namin sa loob ng kwarto o iba pang parte ng bahay ang kwintas niya. Pero hindi na nga namin siya napigilan ni Samantha na sugurin ang kasambahay namin na noon ay kasama ni Mama Cheng. Kahit kailan po, hindi ko pinapakialaman ang kahon ng mga alahas ninyo. Oh, di alam mo nga na may kahon ako ng mga alahas sa kwarto ko. Ikaw talaga ang kumuha ng kwintas ko. Sandali nga, Marian. Malamang alam ni Naneth yan dahil naglilinis siya ng kwarto mo. Pero hindi naman ibig sabihin na may kinuha siya kaagad doon. Pwede ba, Cheng? Huwag ka nga makialam dito dahil hindi naman ikaw ang ninakawan. Ninakawan agad? Sigurado ka ba na ninakaw talaga yung kwintas mo at hindi mo lang nilapag kung saan? Mama, tama na po. Anong ibig mong sabihin? Naburara ako sa gamit? Wala akong sinasabing ganyan ha. Ayoko lang na pinagbibintangan mo tong si Naneth nang wala ka namang kahit anong katibayan. Ano pa bang katibayan ang kailangan ko? Siya lang naman ang ibang tao na pumapasok sa kwarto ko. Mami, baka naman po kasi wala talagang kinalaman si Naneth sa pagkawala ng kwintas niyo. Halika na po sa loob ng bahay at hanapin natin ulit. Kuya, wala naman po talaga akong alam dun eh. Naglilinis po ako ng kwarto ni ate at nakikita ko na may kahon ng alahas doon. Pero hindi ko po kayong ginalaw kahit kailan. Marian, sinubukan mo na ba kasing hanapin ang kwintas mo sa ibang sulok ng bahay? Dahil baka nilapag mo lang yun sa kung saan ang hindi mo namamalayan. Oo nga po, Mami. Hindi po ba ginamit niyo yun nung linggo nung nagsimba kayo? Baka po pagkahubad ninyo na ibulsa ninyo o kaya naiwan ninyo sa banyo. Ang mabuti pa po, hanapin na ulit natin sa loob at baka hindi nga sa kwarto nyo naiwan yun. Sandali nga. Bakit ba parang nagkakampihan kayo at pinagtutulungan niyo ako? Ako ang nawalan dito at
At sigurado ako na ang katulong na to nagnakaw ng kwintas ko. Dahan-dahan ka naman ang pagsasalita sa bata. Wala ka pa namang napapatunayan na kahit ano eh. At kung mapatunayan ko na magnanakaw talaga yan, anong gagawin mo? Ha? Pero Mami, may point po si Mama Cheng. Si Nanette nga po ang pumapasok sa kwarto nyo para maglinis. Pero wala naman pong nakakita na siya nga ang kumuha ng kwintas nyo. Saka hindi pa po tayo sigurado kung sa kwarto nyo po talaga na ilagay ang kwintas. Sigurado nga ako na nasa kwarto ko lang yon dahil hindi naman ako burara sa gamit. Ay wala naman kaming sinasabing ganun. Pero hindi ba may ilang beses mo na rin naiwan ang kwintas mo sa banyo noon? So sinasabi mo na nag-uulanin na ako? Ang gusto ko lang sana ay i-check mo muna ang lahat ng sulok dito sa bahay. Bago mo sugurin itong si Nanette at pagbintangan. Hindi ako nagbibintang. Dahil sigurado ako na siya ang nagnakaw ng kwintas ko. Ay, kuma dito! Marian, ano ba? Bitawan mo nga ang braso ng bata? Wala ka naman kagibahan sa sinasabi mo, kaya huwag ka magpatalos-talos sa mga ginagawa mo. Masasaktan ka talaga sa akin kapag hindi mo pa nilabas ang kwintas ko. Mami, tama na po! Bitiwan niyo na po siya bago pa… Aray! Mahal, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nanette, kumuha ka ng tubig, padali ka! Sige po. Mahal, sandali lang. Kukunin ko ang susi ng kotse. Dadalhin niya kita sa ospital. Hindi, ayos lang ako, mahal. Medyo kubirot lang yung tiyan ko. Pero ayos lang. Ayos na yung pakiramdam ko. Baka dala lang to ng init, saka ng pagtatalo ng mga nanay natin. Nakita niyo na po ang naging epekto sa asawa ko ng pagtatalo niyo, Mami. Mama Cheng, kailan po ba talaga kayo magkakasundong dalawa? Para po kayong mga bata na kapag nagkakaumpugan, wala nang tigil sa bangayan. Ito kasing biyenan mo eh. Masyadong pakailamera. Matagal na nga masama ang kutob ko dyan sa katulong na yan eh, pero kinakampihan niyo pang lahat. Hindi ako nakikialam. Pero wag mo naman sanang pagbintangan si Nanette sa kasalanang hindi niya ginawa. Wala kang katibayan sa lahat ng sinasabi mo. Tama na po! Tama na! Ito na naman po tayo eh. Alam niyo po, kung hindi po talaga kayo magkakasundo, at para na rin po siguro sa ikabubuti ng lagay ni Samantha, aalis na lang po kami sa bahay na to. Baka sa paraan po na yon, magawa niyo pong magkasundong dalawa. Nakakapagod na po kasi kayong sawayin sa araw-araw. Lalo na po kayo, Mami. Isipin niyo naman po sana ang kalagayan ng asawa ko bago kayo gumawa ng eksena at gulo. Papa Dudut, yon ang unang beses na hindi ko na napigilan na pagtaasan ng boses ang mga nanay namin ni Samantha. Hindi na rin kasi talaga ako nakapagpigil, lalo na at muntik nang mapahamak ang asawa ko at ang magiging anak namin nang dahil sa kanila. Wala naman talaga akong gustong kampihan sino man kina Mami o Mama Cheng. At mas lalong hindi ko gusto na mapagtulungan ng mami ko. Kaya lang sa pagkakataon na yun kasi masyado na talaga siyang nagpapadalos-dalos sa mga sinasabi o ginagawa niya. Hindi ko nga alam kung mabigat ba talaga ang loob niya kay Nanette o sadyang naiinis lang siya sa kasambahay namin dahil nakakasundo ito ni Mama Cheng. Papadudot nang maging okay na ang pakiramdam ni Samantha ay nagtulong-tulong kami na hanapin ang kwintas ni Mami sa buong bahay. At nakita namin yon sa kusina sa may malapit sa lababo. Hindi na muli pang kumibo si Mami nang kuhanin niya ang kwintas. pero hindi na rin siya humingi ng tawad kay Nanette. Ilang araw lang ang nakalipas ay nagpaalam na at mag-resign na raw ang kasambahay namin na hindi na rin namin pinigilan. Inisip kasi namin ni Samantha na baka labis na sumama ang loob niya sa mga nangyari. Pero papadudot pagkalipas ng isang linggo ay parang may biglang himala ang nangyari sa loob ng bahay namin. Napansin kasi namin ang asawa ko na parang tumatahimik na ang buong bahay. Hindi na pala nagkikibuan ang mga nanay namin. Minsan ay kinausap ako ni Mama Cheng. Humingi siya ng paumanhin para sa naging gulo nila ni Mami at sa muntik ng pagkapahamak ng mag-ina ko. Naiintindihan ko naman siya kaagad at sinabi ko na sana ay mas habaan na lang niya ang pasensya niya kay Mami.
Si mami naman, since kilala ko siya na talagang mataas ang pride, ay hindi na talaga kumibo pa sa biyenan ko. Siguro alam niya na siya ang may mali at nahihiya siyang aminin yon. Hanggang sa makapanganak na nga ang asawa ko. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut, dahil sa wakas ay matatawag na kaming isang totoong pamilya. Pero ang mas lalong nakapagpasaya sa akin ay nang makitang masaya nang nag-uusap ang nanay namin ni Samantha. At sa pagkakataon na to ay wala na silang halong plastikan habang pinag-uusapan ang mga bagay na kailangang asikasuhin tungkol sa pag-aalaga ng baby ko. Hindi man nagsorry si mami sa mga nangyari, at least alam ko naman na na-realize niya ang mga naging mali niya. Siya na rin kasi ang palaging lumalapit kay Mama Cheng para kausapin ito sa mahinahon na paraan. Siyempre dahil sadyang mabait si Mama Cheng ay kaagad na silang muling nagkasundo ng mami ko. Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko. Alam ko na medyo nakakainis na nakakatawa ang kwento na ibinahagi ko para sa araw na ito. Ito po ang normal na ganap sa araw-araw na buhay ng isang pamilyadong lalaking katulad ko. Mga bagay na kailangan mong pakibagayan, lalo na pagdating sa relasyon ninyo ng biyenan ninyo at sa relasyon ng mga magulang ninyo ng asawa mo. Siguro gusto ko lang din pong ipaalala sa ating mga kabarangay na kahit gaano kakulit o katigas madalas ang ulo ng mga magulang natin ay huwag pa rin nating kalilimutan na igalang sila. Dahil kahit saang anggulo nating tignan, tumandaman sila ng paatras, sila pa rin ang magulang natin. Hanggang dito na lamang po ang inyong kabarangay at kapuso forever, Kit. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever.